sama-sama tayong magiging karakli. Wala raw sa santuhin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anyay nagsasabwatan para ibusa ang pondo ng bayan sa issue ng mga flood control project. Git po yan ang Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kasunod ng malawakang pagbahang na minsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapang din ang kanyang pahayag laban sa mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Saksi si Ivan Mayrina. Sa tuwing umuulan, baha lagi ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos. Sa pagagupit ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa, nalubog na naman ang maraming lugar. Talong tuloy na marami. Anyari sa flood control projects. Sa kanya ika-4 na State of the Nation Address, matapang ang mga binitiwang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos ang Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumitin niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at tiniyak na pananagutin ang may sala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumite at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang binito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Nauna nang inaprobahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit paraw sabihing buwaba na ang antas ng krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala. Kaya patuloy raw na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa SONA ng ilang mga kaanak na nawawalang sabongero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sabongero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumal-dumal na krimen. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman,
hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Marcos, sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpiskang droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binigyan din ng Pangulo sa SONA ang foreign policy ng administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none. Sa kabila nito, iginit niyang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW ng dahilan niya, kaya naipapamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino saan mang sulok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan sa pamahalaan kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling 3 taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Libreng bill sa pampublikong ospital, internet sa mga paaralan, libreng sakay at 20 pesos na bigas para sa buong bansa. Iba't ibang serbisyo para sa sambayanan ang tinalakay rin ng Pangulo sa kanyang SONA. Saksi, si Marie Zumal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill niya. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda ang buhay at nakagraduate na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. 600,000 kabahayan daw ang matutulungan sa ikalawang taon ng Walang Gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools. Sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ng tiyan,
may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 Barangay Child Development Center at Bulilit Center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid-aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng 60,000 teaching item. Binawasan din ang mga dokumentong dati kailangang atupagin ng mga guro at gagawin ng digital ang mga natitira. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Sabi ng Pangulo, pangalawa na ang Pilipinas sa buong ASEAN pagdating sa dami ng kabataang pumapasok sa kolehiyo at techbook at mas marami na raw ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din tatapusin ang halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya. Kaugnay naman sa binanggit ng Pangulo na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumisimbolo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya sa transportation, yung mga sinabi niya na idadagdag pa nating serbisyo, katulad ng pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, gagawin na natin yon agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga Love Bus. Bukod sa libreng Love Bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian Train sa susunod na taon na matagal nang hindi napapakinabangan. Sinagot din ng Pangulo ang mga nagtatanong kung nasaan na ang 20 pesos na bigas. Dahil sa ilalaang 113 billion pesos na pondo, palalakasin aniya ang mga programa ng Department of Agriculture para ilunsad na ang 20 pesos kada kilong bigas sa buong bansa. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinabayan ng mga pagkilos ng iba't ibang grupo ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Mark Salazar. Sa kabila ng masamang panahon, nagsama-sama ang mga rallyista sa Commonwealth sa bahagi ng Tandang Sora para magmarcha papalapit sa batasan. Tingnan natin ang bulagan ng presidente!
Bitbit nila ang effigy na nagsasalarawan daw ng galit ng tao at paniningil sa gobyerno. Isinigaw nila ang mga pasakit na matagal na raw hinihingian ng solusyon sa gobyerno. Katulad ng mga issue ng sikmura at mga pulisiya ng gobyerno na mas nagbabaon daw sa mahihirap sa mas lalo pang kahirapan. Ang aming panawagan, kasiguruhan sa trabaho, hindi mas layoff. Kaya ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno, right-sizing law, ibasura! Hanggang sa may St. Peter Parish Church lamang ang permit, kaya doon isinagawa ang programa. Naging masikip ang daloy ng trapiko dahil 4 sa 7 lane ang inokupa ng rally. Marcos, tingilin! Doon, sabay-sabay nilang sinira ang effigy. Na bigla at nagalit, nabigla dahil hindi ko akalain na magkakaroon ng ganong desisyon ang Supreme Court na nagdaragdag siya ng probisyon sa konstitusyon na hindi naman dapat ay tinignan niya muna yung pagbibigay ng hustisya at pananagutan at accountability ni Sara Duterte. Sa may Commonwealth Avenue sa tapat ng COA o Commission on Audit, nagtipo ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak, nandito pa rin kami lumalaban na loyalista. Bukod sa mga loyalista, may ilang grupo rin ng mga taga-suporta ng Pangulo na sakay ng mga truck ng MMDA. Habang nagbababaan, may isang muntikan pang madisgrasya. Ay! Okay ka lang? Okay ka lang, ma'am? Supporter ba kayo ni BBM? Ganon? Ah, okay. Bakit sakay kayo ng MMDA truck? Wala po kami servicing. Tinanong namin sila kung ano-ano ang mga gusto nilang nagawa ng Pangulo sa 3 taon nito sa termino. Wala nga yung patayan masyado. walang mga AJK. So, peaceful sa 3 years niya. Mababa po yung bigas, 20, tapos 30. Hindi ko gaya dati, 60. Yung laking bagay na rin yung nawawala. Tumataas po ng tumataas yung sahod. Kailangan tumaas pa. Tumatas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Pataasan niya ng Tumataas. Pataasan niya ng sahod. Pataasan Pero niya ng sa bigas. tumaas naman po kahit papano. Tulad yan, may discount kami sa train, ang mga senior. Isang kilos protesta rin ang isinagawa ng grupo na tinawag nilang People's Sona sa Cebu City. Siningil ng mga rallyista ang pangako ng presidente sa pagtaas ng sahod, hanap buhay at iba pa na hindi umano natupad. Kaya binigyan nila ang presidente ng 0 na marka. Gilubong ta sa baha, gilubong sa utang, taas ang gitawag nato kanang listahan sa kawadon. Nagtipon din ang ilang miyembro ng militant groups sa Tacloban City. Nagsagawa rin ng peace rally ang ilang mga miyembro ng isang labor group sa General Santos City. Panawagan nila ang hindi raw sapat na minimum wage base sa kanilang karanasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.